Okay mga bossing, magandang araw sa inyo. Meron tayo ditong L300. Okay, yung L300 mga bossing natin ay bago pa. So wala pa daw 8 months o 7 months. Sabi ni bossing at nandito si bossing, si Boss Ricky. Shoutout kay Boss Ricky. 7 months, tama ba? 7 months pa. Okay mga bossing, 7 months pa lang yung unit natin, pero yung compressor natin may problema na. Eto na, nababa na natin yung compressor. Ang issue nito mga bossing, ang nagiging problema nga, lumalay yung gap ng ating front plate sa pulley. Kaya nangyari pag nag-automatic, pag bitaw ng ganyan, hindi na yan didikit. So nakikita namin kahinaan ng ating mga ganitong compressor, yung pinakang bearing sa loob, no, ang nagiging issue. So ngayon, ang gagawin natin, tingnan natin kung magagawa natin tong compressor niya. Mga bossing, sa repair, hindi naman po lahat talaga nare-repair, no. Ibig sabihin, may mga hangganan yung mga piyesa na talagang yun na yung buhay niya, na ganun ka, kumbaga sabihin natin, hindi katibay, no. Lalo na yun kapag kaganyan na mga L300, kabisado natin talaga tong ganitong compressor. Ngayon, ang titingnan na natin dito, yung tamang gamit na lang, kasi minsan mga bossing talaga, na-prepare sa talaga natin tong ating aircon dito sa ating thermostat. Okay, yung ating thermostat kasi pagka nakakasagad tong ating setting nito, itong setting natin, pag lagi nakasagad dyan, ang nangyayari, hindi nag-automatic, sobrang pagod ng ating compressor. Okay, kaya siguro pag may mga bago kayong L300, huwag nyo na po masyadong isagad yung thermostat. Kasi hindi naman po dinisenyo talaga tong ating compressor na pang dual na malaki. Kaya nga kung kaya lang sanang i-convert tong ating compressor ng ibang compressor na mas malaki na, para hindi mas mahirapan yung ating compressor, pwede sana. Kaso ang problema mga bossing, isa lang ang belt nito. Ang belt nito ay isang separate na para sa ating aircon at alternator, tapos yung isa ay sa power steering natin, saka yung pump natin, no. Kung pwede sanang i-convert, mas mainam sana, kaso medyo limitado yung paggalaw dun sa ilalim, kaya hindi natin nako-convert itong mga ganito, no. Kaya kung ano yung dating compressor, yun pa rin yung naibabalik natin. Okay, so pero maiiwasan ng konti at mapapatagal ng buhay ng konti dun sa ating thermostat. At syempre, linis ng condenser mga bossing, dapat nalilinis nyo to. Yung ating mga condenser dyan, no, dapat natatanggal yung pan, tas nalilinis. Yung compressor natin ngayon, titingnan natin kung may magagawa tayong paraan dito. Pero kagaya sinasabi ko, hindi to lahat naman ay nagagawa. Malalaman na lang natin to kung ano yung mga pwede pang palitan or bumigay sa loob. Papabuksan muna natin to mga boss para makita natin. Yan ang problema. Ayan, no. Masyadong malaki na yung nagiging gap ng ating front plate sa pulley natin, kaya hindi siya nagmamagnet na maganda. Okay, pabuksan muna natin itong mga bossing para makita natin. Yan na yun. Sige. Okay mga boss, eto yan, no. Yun, yung bearing na yan, basag na. Ayan, no. Tanggal na yung pinakang rubber ng bearing. At yung bulitas nyan, yan, nawawala na sa position yan. Kaya nangyari, lumalabas tong ating shafting na to. Yan lahat ang na-encounter natin dito sa ating mga ganitong compressor. At kahit hindi naman yung modelo, may luma pa rin naman na ganito pa rin ang compressor. Yun nga lang, B-type yun mga bossing, ito sa ating 6PK o 5PK yata to. Yan. Kaso bubuksan natin yan hanggang sa ilalim para matanggal natin yung ating bearing. Okay. Mga bossing, may spacer to. Kahit bawasan nyo ng spacer yan, ayan yung spacer natin. Yan yung pinakang standard na gap lang sana ng ating front plate sa pulley. Kahit bawasan nyo yan, hindi obra, dahil nga pag umangat to, ang layo na ng angat nyan. Dalawa nagiging problema nito, yung kahit na bearing na yan, saka yung nasa loob. Yung nasa loob, wala ka na magagawa. O kaya pag na-repair natin to, kung hanggang kailan lang yun, wala na tayong magagawa dun. Papalit ka ng panibago. Okay, nabuksan na natin mga bossing. Ito ng kalaban dito. Pag natanggal na natin yan, yung pinakang ating bearing, kumalas na yung ating inside. Ayan na. Tapos yung outside andun na. So yun ang kailangan natin matanggal dyan. Nagsitalsi ka na yung mga bulitas. Okay, so yun ang papaluin natin. Yung outside ng bearing, andun siya, naiwan.
Ayun. Yun yung pinaka-outside ng bearing. Ito na yung gitna. Wala na tayong bulitas na nakita. Okay, tanggalin muna natin to. Medyo mahirap-hirap lang konti ito. Ito na mga boss, ang medyo mahirap tanggalin. Okay, so tsatsagain natin yan para matanggal natin yan. Kaya sumira pa tayo ng panibagong clutch screw natin para lang matanggal natin yan. So tsatsagain natin ilabas yan dun. Testing. Okay, natanggal na rin natin yung ating bearing mga bossing. So hindi ko mapakita kung paano ko pinalo kasi wala maghahawak, no? At syempre mga boss, yung oil seal kailangan din natin palitan yan. Kasi pwedeng na damage na yan pag baklas, no? Palitan natin panibagong oil seal. Okay mga boss, yan yung ating natanggal dito, no? Ang nakita ko lang talagang kailangang ingatan, no? Pagka binaklas o tinanggal to, dahan-dahan lang paluin. Kasi ang nangyayari mga bossing, itong pinakang liig na to, yung pinakang lagayan natin ng clip dito, napupunggal mga bossing yan, no? Natatanggal yan, nababasag. Kaya kailangan pag natanggal nyo to, dahan-dahan lang. O tiyaga lang naman ang kailangan dito. Pagka medyo mainit-initin ng ulo mo, wag mo nang gawin yung mga ganito. Kasi ano yan, kumbaga sa ano, kailangan ng konting pagmamahal dyan para matanggal mo na mas maayos. Okay, so hindi naman talaga lahat din nare-repair mga bossing, no? Kagaya nung ating itong bearing na to, limitado to, ibang size to. So sa Binondo pa natin hinahanap tong bearing na to. Pero nakakita naman tayo ron kasi may isa akong nabibilhan doon na ganitong size. Kasi naikot ko na lahat ng auto supply dito sa Banawi, walang may bibigay ng ganito. Mandaluyong lahat. Kaya kung gusto nyo maghanap ng ganyang bearing, takbo kayo ng Binondo o kaya Masangkay. Okay, so yung itong bearing na to mga bossing, wala tayong magagawa rito. May konting alog na rin to. Yan yung inuupuan ng shafting natin eh. Ayan o. So meron na tayong nararamdaman ditong mas malakas na wiggle kumpara sa urig, no? Mas lumakas to mga bossing dahil nawala nga sa balance yung nasa ibabaw, yung pinakang balancer ng bearing. Kaya mas lumalakas ang wiggle nitong nasa ilalim. So dito wala na tayong magagawa. Wala kang mapapalit niyan. Wala kang makukuha niyan at hindi mo rin matatanggal yan dyan dahil napakahirap niyan. Kaya pag nasira ulit yung ating ginawa na yon, ibig sabihin lang nito, magpapalit na tayo ng panibago. Hindi na natin kayang palitan lang ng bearing na lang ulit na naman yon or oil seal na naman. Kaya kailangan natin mamaya pag gumanda na ang takbo nito, ano yung alaga na pwedeng makatulong, yun ang kailangan na lang natin gawin dito. Kasi kagaya niyan, no? Bago yan. Wala pang 7 months o 7 months, sabihin mo na, o 8 months na lang mga bossing. Kaya kailangan siguro mas ingatan na kung ano yung mga pwede nating ingatan doon kung sakali. Okay. Bagong oil seal natin mga bossing, andito na. Uy, napakaliit ng butas. Jackpot. Okay, yan yun. So, kaya kailangan natin ng pangkabit ng ganito. Kasi kung hindi, wala. Hindi rin natin ma-perfect. Okay, so kailangan ingatan. Dito nakatusok yan mga bossing. Ang problema kasi nito, meron niyang pinakang labi dito na matalas. Okay, kaya ang nagiging problema niya ay sumasabit yan na pupunit yung ating oil seal. Hindi naman ang pasok nito mga bossing ay papaganito. Okay, yung paayon dun sa kanyang disenyo. Ang pasok niyan, papaganyan. Dito yan nakaposisyon. O kaya tatama ka dun sa pinakang labi na yan. Yung iba nito, binabawasan namin yung labi na yan. Pinupudpud natin yan para hindi talaga masugatan ng gusto yung ating oil seal, no? So babawasan na rin natin ng konti pero may pangkabit naman kami niyan. Pero para mas safe, tanggalan na natin ng konting talas yung labi. Okay, bawasan lang natin ng konti yung pinakang labi natin. Okay, mga bossing, ngayon na. Nakita nyo yung ating tinabasan. O, yan, mayroon na siyang pinakang korte.
para yung labi ng ating oil seal ay hindi siya mapunit. Kaya kahit sumabla yung ating pangkabit, hindi siya mapipersa, no? So pwede natin gawin yung mga ganyan. Tanggalin yung pinakamatalim na yun. Okay? Okay, kabit na natin yung oil seal mga bossing. So kailangan meron kayong socket para maisalpak nyo na maayos yun dun, para mapalo natin ng maayos. Hawakan mo nga, brother. You know. Okay. Tawad pa. Yun, hanggang sa makuha natin yung kanyang lagay ng lock. Tapos lagay na natin yung lock, syempre. Okay, lagay natin lock. Pasensya na kayo, madilim. Yun. Okay. Very good. Mga bossing, ganito yung sinasabi natin pangkabit, no? So, yan muna yung sinasalpak natin. Ito may mga lagari na dahil may mga portion kasi na malaki yung ating mga shafting, hindi pumapasok masigip, no? Kaya may mga konting retoke na yung pangkabit natin. Yan muna nilalagay natin dyan para hindi mapunit yung ating oil seal bago natin salpak yung ating shafting. Okay, yan. Pinapalaki-laki lang natin ng konti. Kita ba? Kita naman, di ba? Okay, yan. Saka natin lalagyan shafting. Pag mo lang konti dito sa butas natin, lagyan natin ng pampadulas. Naka-play na ba yan, brother? Play na. Yun. Tapos, hanapin natin yung portion na hindi mapupunit si oil seal. Yun, very good. Perfect. Okay. Mga boss, andito na yung ating bearing. So, ang hinihintay na lang natin yung ating o-ring. Kasi ibang klase rin yung o-ring. So, yan na yun. Ang number 6,000 pala itong mga bossing. 6000. O, hindi to 6001. Dito rin yung 600 lang. Kailanganin yung sukat nito eh. Okay, so kumuha tayong tatlo. Koyo naman yung brand. Yan ang gagamitin natin. Okay mga boss, ingatan nyo itong wag mahulog at mawala dun sa kanyang lagayan na kanal na yun, no? Kasi pag nahulog yan at sinalpak nyo at naipit, wala kayong mahahanap na ganito. Wala na, tapon na kahit napalitan nyo ng oil seal yan, ng bearing yan. Pag nawala naman to, sira din ang trabaho nyo. Dito nakalagay yung mga bossing. Yan. Okay? So, ingatan lang natin yan. Sana wag mahulog. Kahit tayo pag minsan, pag medyo natanggal yan dyan at hindi nalagyan ng langis, kaya kailangan lagyan nyo ng langis yan mga boss. Tutuluan nyo ng langis yan para kumapit siya doon. Kasi pagka hindi, nahuhulog talaga to. Isa pang hirap mga bossing itong parang ring na to. Itong mga sing-sing na yung bilog na yan, nalalagyan natin ng kote. Isa pa yan na mahirap ikabit kasi nahuhulog din yan. So kaya kailangan kapit na kapit yan dyan. Pag yan ay nahulog, hindi mo makakabit yan. Kaya kailangan palamanan nyo na ng langis yan. Very good. Mga bossing, naikabit na natin yung o-ring. Ayan, kulay itim na yan. So, bubuuin ko na lang yan doon. At titestingin na natin kung may singaw, no? Magli-leak test tayo. Okay, so hindi na natin na mahawakan yung cellphone natin. Kaya hindi tayo nakakapag-video mga bossing or nakakapag-upload ng marami or lagi dahil nga tayo rin yung nagbibideo, no? At kung ako ang gagawa at ako magbibideo, medyo kalaban mga boss, no? Pero syempre gusto nating i-share to, kaya natin ginagawa. Okay?
So mga bossing, hindi lahat ng compressor nare-remedyohan. Yung mga pumupunta sa atin na hindi natin nagagawa ng paraan, huwag masyado mataas yung inyong tiwala sa amin na magagawa namin yung mga bagay-bagay, no? So, kasi kung pwede, pasalamat tayo. Pagka hindi talaga, wala tayong magagawa mga bossing, no? Okay, buuin ko lang to. Mga boss, nabuo na natin yung compressor, no? Ayan na yung oil seal. So, hindi muna natin ilalagay yung bearing natin dito para maligtas muna natin kung sablay ba yung ating pagkakabit ng o-ring, anong ating oil seal, no? Saka yung o-ring natin dito sa gilid. Okay, so lagyan natin ng fittings, tapos lagyan natin ng pressure. Okay. Tunakan mo na lang. Dito ka lang bubukod. Yeah, po. Yan yung tawagin kami ng condenser yun. Kahit dito to, ang harap niya, Ito yung square. Oh, yan. Oh. Buta ko ng gano'n. Wala pong mababasa. Wala, okay lang, kahit mamasayan. Okay. Okay, mga boss, ayan, nakakabit na natin yung ating bearing. Yan na yung pinakang stopper ng ating balancer ng shafting natin, no? Okay, alin ba talaga? Napakarami naman ng sinabi natin. Okay, so kakabit ko na yan. So, yun na yun. Papasok lang natin na maayos yan. Kahit hindi na i-press in mga bossing, so dahan-dahanin na lang natin paluin. Okay, naikabit na natin yung ating bearing. Tingnan natin kung may alog pa. Okay, wala na. Meron na lang to konting-konti mga bossing. Hindi lang to maramdaman ngayon dahil bago yung ating bearing. Syempre sobrang sikip pa niyan yung ating inside ng bearing na yumayakap dun sa ating shafting. Kaya wala na talaga siya ngayon, no? Okay, so very good naman. Tingnan natin kung hanggang kailan tatagal to. O sana malampasan niya yung 7 months. O kasi 7 months pa lang yung sasakyan eh. So lampasan niya yun. Mga 7 months and 1 day. Yan. Baka pwede na mga boss, no? Okay. So buhay na lang. Tas salpak. Pulley bearing yung mga bossing. Wala namang ingay. So good naman yung bearing natin sa pulley. Kain niya sa pinakang bakal, good pa rin naman, kaya wala namang issue yan dito sa ating pulley. Ang issue lang talaga natin yung ating pinakang shafting na lumalayo. So very good pa naman to. Okay, nabuo na. So kanina mga bossing, pagka inaangat natin to, sumasama tong ating pinakang hub, no? Nagkakaroon ng malaking clearance dun sa ating pulley. So ngayon yung standard nating spacer, yun na lang yun, no? Kasi kagaya sinasabi ko, pwede sanang bawasan yun, pero kung ganun kadurog yung bearing, hindi rin siya uubra. Mawawala siya sa posisyon niya. Okay, so ngayon hindi na to bumabayo pataas. Antayin na lang natin kung kailan ulit siya bibigay. Yun na yun. Pag bumigay, wala na akong magagawa dyan. Kasi hindi na yung bearing dito mga bossing ang may issue ng nagiging problema lagi. Yung nasa loob na. Kasi nakita natin kanina may play na siya o meron na siyang wiggle ng konti ron. Okay, so kakabit na lang. Tapos karga tayo free yun. Okay mga boss, nakabit na natin yung compressor at nagba-vacuum na tayo. So vacuumin muna natin ng maayos para pag load ng freon, wala tayong hangin sa loob. Tapos load na tayo ng freon natin, no? Ng refrigerant natin. So sana naman goods naman tong ating ginawa. Okay, karga ng freon mga bossing. Meron na tayong low side natin ay 30. High side natin ay 100 plus. Okay, karga lang. Freon natin, wala pa tayong kalating guhit. Ay, kalating guhit. Kalating kilo mga bossing. Sorry naman. Karga lang, karga. Okay, meron na tayong low side natin, mababa ng 50. High side natin, walang 175 mga bossing. Nasa 160 lang. Load ng freon natin, meron tayong mga 7 o mga 7 guhit. Tapos ang maganda rito mga boss, may glass naman to. So mapapagbasihan natin. Kita ba? Hindi makikita. Ayan naman yung glass niya mga boss. Okay mga pan, gumagana naman. Wala na, uy, asan ka na? Ayan. Gumagana naman yung mga pan bossing. Okay, kulang pa ng freon. So may bubbles pa rin na nakikita. Sikip lang. Okay mga boss, final na natin ang reading natin. So 40 ang low side, high side 150.
So medyo mababa kasi nalinisan yung condenser mga bossing. So may konti siyang nararamdamang lamig, kaya mababa yung low side. Pero ang hindi ko gusto, gumagalaw-galaw ng konti. Ayan. Pero mababa, wala naman siyang high pressure. At kahit kanina na hindi nalilinisan yung condenser, 160 lang siya o 170. So good pa naman. Ang problema nga lang yung gauge natin. Yung indikasyon na talagang medyo napuwersa na rin yung compressor. Mga pan naman gumagana. Yung lamig sa loob, nilabas na natin nga para mabilad. Gumagana naman to. Lahat ng pan gumagana. Okay. So kalalabas lang natin nito. Meron naman siya nakuhang lamig na wala pang 10 degrees Celsius mga bossing. Wala pa siya sa gis, no? So automatic, hindi pa rin siya nag-automatic. Yun ang obserbahan natin kung nag-automatic ba, dahil baka kaya nasira yung compressor natin dahil dun. Okay, so yan muna nakuhang lamig sa ngayon. So tingnan natin kung bababa pa, dahil wala pa naman ako mga 10 minuto naka-start, no? Kasi pinagpalit natin yung ating adventure tsaka to, para dito tayo mag-testing sa labas. Okay, so pakiramdaman lang namin, obserbahan pa natin konti, no? Para ma-check natin kung magbabago pa ba yung reading, tapos lalamig pa ba na mas malamig dyan. Pero yun lang naman ang ginawa natin doon sa kanyang compressor mga bossing. Nirepair lang natin yung kanyang compressor. Okay, oras natin mga bossing, alas 12. Medyo tutok na yung araw dito sa ating L300. Pero syempre, hindi gumagalaw yung L3 natin. Wala rin naman pasahero sa loob. Okay. Ang lamig niya mga bossing, bumaba na sa gis, no? Ayan na yung nakuha niya reading. So titingnan na lang natin, paobserbahan natin kung anong mangyayari dito, kung magkakaroon pa ba ng issue yung ating compressor pakalipas ng mga ilang buwan. So wala na akong magagawa na panibago, hindi natin pwedeng i-convert ng panibagong compressor to. So ang advice ko dyan, sakali palit na ng panibagong compressor kung bibigay ulit siya, no? Pero yun na nakuha ang lamig. So wala naman tayong ginalaw sa condenser, linya, wala. So compressor lang talaga mga bossing. Siyempre salamat kay Boss Ricky. Tama ba? Yun, salamat kay Boss Ricky. Yan may-ari ng ating FB. Okay, so na-remedyohan natin yung compressor niya. Okay, salamat Boss Ricky. Thank you. Okay. Mga bossing, ngayon lang hindi lahat nagagawa natin, no? Kaya nga yung sinasabi ko, kung may magagawa tayo rito at kayang isalba, gagawin natin, no? Pero pagka hindi mga bossing, pasensya na kayo kung hindi natin magagawa, no? Okay, ayun lang mga boss. Salamat na marami. Siyempre, ingat lagi at God bless sa ating lahat. Thank you. Automatic.